topic to the topic. So, okay. So, kung nagugutom po yung iba, pwede po kayong kumuha po ng something to eat while you are listening. Okay, so ready na po tayo, no? So, to start our session. So, it says here, no, mga coaches, no, that faith without action is dead. Totoo yun, ano? So, kung hindi po tayo kikilos, kagaya ng sinasabi ng Livegood, mag-enroll para kumita tayo ng $25, kahit anong ganda nun, hindi po talaga natin yan, hindi po tayo mag-earn. Kahit ano pong skilled mo, kahit anong galing mo, kung hindi ka talaga mag-i-enroll ng tao intentionally, that your mindset, your action is congruent to your goal, wala pong mangyayari. Kaya yung ginagawa natin talaga din, no? Yung ating paniniwala, kailangan po na mai-execute natin yan. On the first day you work on your mastering your mindset, you started breaking free from limiting beliefs. Yan po yung ginawa natin, no? So, but today, we focus on one big thing that creates real transformation. At yun po yung action. Can you please type on the chat box, action, action. So many people have big dreams but never take action. Bakit? Because they stuck in procrastination, hesitation, and fear. So yun po yung ugat, bakit hindi po tayo talaga nakaka-resulta. Hindi dahil sa walang spillover, hindi dahil sa hindi magaling si upline, walang suporta si upline, hindi po yun. Tayo po ang may problema kasi sa totoo lang tayo, supported na po tayo ng pagkadami-dami pong mga trainings. Yung apply natin, we have DMW, we have Heroes United. Tayo dito sa LGSEI, we are doing our special training. Yung mga teams natin, like for example, in my team in Cebu, they are also doing their own thing. So gumagawa po sila ng kanila pong mga offline activities. So bakit nagkakaroon po ng resulta? Kasi andun po yung tinatawag na massive action. So many people, yun po yung dahilan bakit hindi po sila nagkakaresulta. And now, not today. So ngayon, iba po, no? Hindi na ngayon, wala na yon, tapos na yon. Nag-set up na po tayo ng mastering ng mind. Tama po ba? So today, we turn our knowledge into results. So yung kaalaman natin nito yung mga coaches, tatanggalin na natin yung mga procrastination, i-breakthrough na natin yung ating fear and create an unstoppable momentum. We mention it over and over again, no, na ang ating pong utak ay playground ni Satanas, fear, doubts, worries, hindi yan galing sa Panginoon, kundi yan ay galing talaga sa kalaban. Kaya i-process na natin yon, iwanan na natin yon. Okay? And ngayon, itong gabing to, pag-uusapan natin, ano ba yung mga level ng aksyon na dapat pinoposes po natin. So number one, before we get into the strategies, maintindihan po natin at ma-identify natin that there are three ways of people, no? Three ways people take action. So identify mo kung asan ka dito. At after nitong pag-usapan natin ito, ikaw ang mag-decide asan ka. Number one, no action. Sino yung mga tao po na to? These are the people who think, who plan, who talk, but never do. Nothing happens. Na-identify mo ba yung sarili mo? That you are really that kind of person? Parang nawala tayo, no? Hindi, parang wala na tayo sa live. Coach Nikki? Nawala tayo sa live. Oh, still there. Oh, sorry. Buti na lang. Okay. So, what kind of action, sorry, na-interrupt tayo, no? Okay. So, ang task natin ngayon is ma-identify natin kasi we are knowing ourselves, no? Kinikilala natin yung sarili natin. And there are three types of people who take action. Number one, no action, ano? These are the people who think, who plan, who talk, but never do. Nothing happens. So, ikaw ba ay nandito sa number one? Number two, average action. These are the people who just do enough, just enough to survive. When it gets hard, they stop. They stack up. So ito yung mga tao na average people na pag nagkaroon na ng pagsubok, nagkaroon na ng mga challenges, parang nagba-back off. Okay, dito na ako. Okay na ako dito. Or are you on the number three kind of person who took massive action? These are the people go all in. They took bold steps even when uncomfortable. They become unstoppable. And for me, I consider you na nandito kayo sa number three. Kasi being inside the Zoom, no, I assume, no, you are willing to take massive action.
So ngayon, maybe yung dating ikaw, no action, average action, maybe you could say na nandito ka na. So ngayon, my question is, asan ka? Can you please type on the chat box, no? Just be honest to yourself. If you want transformation in just 3 days, you must commit to massive action. So, sige, kilalanin natin asan tayo or saan tayo papunta. Huwag na nating sabihin yung dating ikaw. Ano, saan mo ba gustong manatili? Okay? A, B, C. A for no action, B for average action, 3 for massive action. So sa ano ang pipiliin mo? Okay? Yes, lahat po yan action, A, B, or C. Type me on the C. Alam ko yung dating ikaw, okay, maaring nandoon ka sa A, nandoon ka sa B, pero this time around, asaan po kayo? Anong gusto mo? I'm in B. So si Joel Omoy, sabi niya B po siya. So our goal for tonight for this transformational journey is hindi po kayo manatili sa letter A, B, and C. Mapunta po kayo sa letter C. Okay? Yun po yung alignment po natin. Kasi as we all mentioned, yun tayo dinesign ng Diyos. So step 1, meron po tayong gagawin step 1, ano? The first thing that we're gonna do is we have to stop stop po kayo sa tinatawag po nating procrastination. Destroy procrastination, stop waiting, start moving. Stop mo na yung kaaantay-antay, bukas na lang, bukas na lang, bukas na lang, 'di ba? Mag-umpisa na tayo. Hindi kailangan na may mga steps tayong pag-uusapan ngayon. Ano ba yung mga proper action point na gagawin natin? And always remember that procrastination is the #1 enemy of success. Kalaban po talaga yan. Kung meron tayong gagawin, dapat gawin natin. It steals the time, energy, and dreams. Kaya ako po, hindi naman ako nagpo-procrastinate, no? Kumbaga parang gusto ko na talaga. Pero I need to prioritize you. Para at least sabay-sabay tayong umarangkada. Okay ba yon? So to master action, you must first eliminate procrastination. Gusto mong ma-master yung action mo, kailangan tanggalin yung ugaling mamayana. Manyana habit, procrastination, self-limiting beliefs. Are we all in sa day 1, sa step 1? Hello? Type nga po sa chat box. Okay ba yung day 1? Are you okay? Can you please give me thumbs up or fire emoji dyan sa chat box? Kung nag-resonate, nag-learn po tayo dito. Destroy procrastination. Stop waiting and start moving. Start working, start enrolling, start sharing. Isipin mo yung Facebook mo. Ano yung nakapost doon sa timeline mo? Yung mga drama mo? Oo, nagre-reels ka. Ano yung reels mo? Is it all about live good? Ang dami nating mga shareables. Ang dami nating pagkagaganda pong mga graphics. You can create your own graphics. You can go to Facebook Live sa Facebook page. Alam nyo ba na ang dali lang mag-download ng video? Akala ko dati ang hirap-hirap nung pinapagawa ko pa sa anak ko. Sa sobrang inis ko, kasi minsan ang tagal kumilos ng anak ko, I just ask him, paano ba yung ginagawa? Bakit parang ang tagal? So know what I did? You just copy the link of that particular video at pumunta kayo doon sa Google nyo, type nyo yung fb download.net. At ikaw nga muna, i-check ko, no? Kung para doon sa mga hindi pa marunong, no? Ang dali-dali lang pala, anak ng tokneneng yun. Imaginein mo if I never had that guts, no? Para i-search yan. Pupunta kayo sa Google nyo, you go to Google, i-type nyo po yung F-down net. I-search nyo po yun. F-down, F stands for Facebook, F-down net. Ayan po. So makikita nyo na po doon yung Facebook downloader. I-click nyo na po yun at i-paste nyo po doon sa rectangle yung link. So, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Meron lang po tayong gagawin. Yung procrastination. Hindi ako nagpa-procrastinate, pero I am relying yung aking activity sa iba. So, nahihirapan ako. Nagkukustuloy siya ng delay sa akin. Are you with me? So, yung pagte-take action, start tayo sa timeline natin, sa Facebook natin, yung tinuruan tayo doon sa training ng kay Coach Gerald na i-share ko po dyan sa timeline. Okay, we will be going into that, no?
paano mo gawin yung Facebook mo, wala na doon yung nakalagay na live good. Ilagay mo yung picture mo talaga, yung photo mo. Okay? Kasi ang binebenta mo yung sarili mo eh. Okay? And then yung cover photo mo, avoid na yung may mga product doon. Ipakita mo sa kanila yung imahe mo because people will always buy you. Not buying the product, buying the opportunity, they always buy you. Kaya dapat umpisa natin doon. At pagdating doon sa ating pong Facebook, dapat nakikita nila na nagli-live good ka, okay, you are putting value to people na nag-a-attraction marketing na po tayo. Okay? If you think na ang online ang papasokin po natin at alam ko na hindi naman natin iniiwanan yung offline, okay, it's really powerful. Okay, we have a group in Cebu that is doing good dahil inumpisahan nila, meron silang hub, tuloy-tuloy sila doon. Pero one thing what we learn from Coach Fibolim doon sa 16X, abay, grabe, nagka-hydrocephalus po yung utak ko. Kasi ang utak, ang naisip ko, kung ako ay nag-diamond at na-attain ko ang success in 17 years, very organic, very natural, applying these skills, no, this knowledge that I've learned from 16X bootcamp, wow! You know who is Fibolim? Fibolim is the youngest billionaire in the industry. So stop waiting, start moving. Dati, akala ko, sabi kong ganun, hindi ako techie. Eh, kung hindi ka, wala kang desire na pagnanasa. Pero kung ang desire mo talaga is really there, stop excuses. Okay? So, yan. I hope na nag-learn po tayo dito. Did we learn on this? Tingnan ko nga po. Yan, great. Okay, yan. So, now let's go to the next. Okay. So, dito po, tool number 2. Okay? Ang ating pong number 1, yung ating pong number 1 na slides, no? It's telling us that okay, sorry po. Yung ating pong number 1 is stop procrastination, stop waiting, start moving. So may mga tools po tayo na gagawin para ma-execute po natin yung step 1. Okay? Dati pag nagte-training tayo, masyadong bold, no? Masyadong vague. It's just stop procrastination. But how are we going to stop procrastination? Here are the tools. The tools. We are giving you the tools, no? The process. Tool number one is the 5-second rule. The 5-second rule, it says here, yung hesitation, it kills action. Pag nag-hesitate ka, naku, baka hindi mag-work. Naku, ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko. Naku, baka pintasan ako. 'Di ba? Yung kung ano-ano nating mga hesitations. The longer you wait, the harder it gets. Halimbawa, yung magsasalita ka sa Facebook mo, magbi-video ka, haharap ka, or anything you want to express yourself in your social media, nahirapan ka, nag-hesitate ka, wag na lang, baka ano pa yung sabihin ng iba. You have to apply this. Whenever you feel resistance, count down. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 1, go! Ganun po ang gagawin po natin. And now, use ba yun? Maganda ba yun? If you want to make a call, halimbawa tatawag ka sa isa mong kumare or prospect mo, no? You need to make a call. Apply mo po yung 5, 4, 3, 2, 1, dial. Ganon. So gawin mo yun yung tools na yun. 5, 4, 3, 2, 1, go. Scared ka sa procrastination, sinabihan ka ng upline mo na mag-share ka pero parang natakot ka pa, anong dapat mong gawin? 5, 4, 3, 2, 1, start talking. Overthinking a post, 5, 4, 3, 2, 1, post. So ako, sa pagpo-post po, minsan kasi syempre busy na po tayo sa maghapon, pwede po kayong pumunta dun sa Facebook nyo, meron na pong post na post it later. 'Di ba? Halimbawa, magpo-post ka ng something, may posting schedule. You want to send it tomorrow at 12 o'clock, at 1 o'clock. So, most of the time, ganyan ko po ginagawa. Kasi sa maghapon, busy na po ako. Hindi na po pwedeng nandun lang ako nakatitik sa akin pong cellphone. So, what I do, since nocturnal ako, nagagawa na po ako ng mga ipopost ko sa akin pong timeline. Pinopostpone ko na lang kung kailan ko siya gustong i-post. Sa Facebook na po yun. So imaginein mo, yan ang tool number 1 na gagawin natin. So are you learning so far? Can you please type on the chat box if you are learning? Learning po ba? Hello coaches, andyan pa kayo? I'm trying to talk ng mabilis, no? Learning pa po ba? Okay pa ba? Tutuloy pa ba natin? Hello?
Medyo mahaba-haba po yung ating pong trainings, no? Learning po, learning, okay. So day 2, ito ay tool number 2, ito po yung the 2-minute rule. Okay? Your brain avoids tasks that feels too big. So start small. 'Di ba minsan parang ang hirap talaga mag-work mag-isip ka ng naku, 10 tao agad, 20 tao agad. Kaya kaya nga ito ako natawa no. Kaya pala no, nung time ng nag 90-day game plan tayo, sabi ni Eric Worre, which ako, nasundan ko yon. But not everybody can do it, no? And willing to do it. Sabi ni Eric Worre, enroll 20 people in 30 days. So tayo dito sa Live Good, kung gusto mo talaga mag-trutel at maabot mo yung pangarap mo, kasi si Eric Worre nag-earn siya ng $2 million in $2 million in a month, no? On his after 2 years. So ibig sabihin, hindi tayo makakapag-execute ng big action kung wala pa tayo dun sa small. So start po tayo ng small. Same thing with Live Good. So paano ka ba mapupuno yung matrix? Alam niyo ba yung power of 2? Kahit dalawa lang eh. Yung dalawa na yan, turuan mong kumuha ng dalawa, mapupuno yung matrix, kikita ka ng 100,000 every month. Pero kung gusto mo talagang mag-diamond, gusto mo talagang mag-step up, ako ang suggestion ko po yung strategy po natin. Enroll 20 people and you will get 5 leaders from there. Yung 15, pwede pong product lang ang gusto niyan. Kasi after all, we are doing the mission of Live Good, share to people to get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. So, take 2. Dalawa, it's okay na. So, mag-umpisa muna tayo dun. So, tell yourself, I'll just do this in 2 minutes. Need to prospect? Send just one message. Need to write a content? Just type one sentence, 'di ba? Need to work out? Just do one push up. Kasi kagaya ako, sa akin pong pagsusumba, no? Minsan talaga tamad talaga ako. Sabi ko, alam mo 'yon, yung hindi talaga ako makapag-exercise. Sabi ko, sige na nga, kahit 15 minutes na lang, okay na 'to. Ilang yugyug lang. Pero alam mo ba, pag nag-start na nagpawis, no? Wow, sige, gawin ko ng 30 minutes to. Minsan pa nga, napapa 1 hour pa. Napapa 1 hour and a half pa. So once you start, you'll keep going. So, gamitin po natin yung 2-minute rule. Kaya ba yon? Okay? Can you please type 2 kung gagamitin natin yung 2-minute rule? Type 2 kung gagamitin po na natin yung tool number 2. Can you please type 2 in the chat box kung gagawin po natin yung tool number 2? Okay, bago po tayo mag-proceed. Okay, so thank you ha. Let's participate coaches para yung akin pong energy. Gutom na po ako, pero pinipilit ko po nag-all out po ako sa inyo ngayon. Nag-all out po ako kahit gutom na ako, pero sana mag-all out din po kayo sa pakikinig at sa pagpa-participate. And now, no, let's go to the next. Ito na po yung tool number 3. Eat the frog. Kumakain ka ba ng palaka? Di ba hindi? Do the hardest task first. Yun po yung ibig sabihin. The frog is your most important but difficult task, the one that you avoid. Di ba? Parang may mga task po tayo na ayaw natin talagang gawin. Like for example, meron kang naiisip na agila, leader. Naku, baka anong sasabihin nito? Nakakatakot, baka i-reject ako. May mga bagay tayong gusto nating gawin. O kaya naman, inatasan ka ng upline mo na i-sharer ka. Tapos hindi ka nag-appear. Alam mo yon? O kaya naman, sinabihan ka na speaker ka. Ayaw mo. 'Di ba? At the start of your day, pag meron nandito tayo sa tool number 3, what the one task I'm avoiding but will move me forward the most. So, yan po yung iisipin natin pagkagising natin. Ano kaya yung pinakamahirap kong gagawin for today? Kasi, 'di ba, kung nagpa-planning tayo ahead, it should be a day before ng ating. Halimbawa, bukas, alam mo na kung anong gagawin mo. So, ano yung task na mahirap na gagawin ko ngayon? Then do it first. No distraction, no excuses. Okay ba yung itong tool number 3? So, gagawin mo talaga yung mga mahihirap mong task. Yun muna ang unahin mo, no distraction, no excuses. Learning so far? Can you please type on the chat box number 3? Number 3 po. Okay, let me drink water. Naubusan na po ako ng tubig. Okay po. Ayan, so thank you sa mga sumagot.
Okay. So I hope that you are learning. Okay po, pwede po kayo mag-screenshot dito. Okay, pwede i-copy nyo din po yung akin pong literature. Grabe, sundan nyo po ito, promise. Marami po kayo malalearn dito. Ngayon, like for example, nag-a-avoid ka sa pag-follow up mo sa downline mo. Okay? Or maybe you don't want to talk to your upline. Do them first. Scared of prospecting? Start with that. Natatakot ka mag-prospect, gawin mo na. Alam mo, sa mga susunod, maggagawa po ako ng script, no? Gonna be sending you some script na pwede nyo pong i-share, no? Actually, gumawa ako ng script nung nandoon po sa akin pong timeline. You can just copy it, no? Pwede po kayong gumawa, guidelines po yung kung paano po kayo mag-share. Make it too personal na isi-send mo sa kanila. So, depende, into business ba siya, into product ba siya, do your sharing, okay? Nervous about presentation, tackle it first, no? Yun po ang unahin mo. Huwag mong iisipin na nakakatakot kasi unang-una, hindi naman alam ng kausap mo ano sinasabi mo. So once the hardest task is done, the rest of your day, it feels easier. Isipin mo nagawa mo yung nakakatakot. So the rest, sisiw na. Alam nyo guys, no, Live Good Fam, kaya ako nasasabi talaga na si Live Good ay sisiw man ni popcorn. Kasi galing ako sa mahirap na kaparaanan. Alam mo yun, yung nag-grind ka, maggagasolina ka, mata-traffic ka, magpe-present ka, pupunta ka sa appointment, malayo, maglalakbay ka, magpa-flight ka, lilipad ka, tapos pagdating mo doon, yung guest ng in-invite, halimbawa, may leader ka doon sa lugar na yon. Naranasan ko to for many, many, many times. Pagdating ko doon, ang kausap ko, isa, dalawa. Imagine mo, nag-plane ako, nag-hotel ako. Pero yung in-invite ng aking leader, isa, dalawa, tatlo, is it worth it? Kaya nung dito sa Live Good, na I can comfortably do it in my room, sabi ko, kaya nasabi ko po talaga na sisiw man ni popcorn. Hindi po dahil sa mayabang ako, hindi po ako nagyayabang. Wala po ako nun. Pero nakumpara ko po si Live Good, gaano siya kadali kumpara mo doon sa mga dating pinagdaanan. Kumpara doon sa mga dating pinagdaanan ko. Isa dating company ko, ang quota ko is 5,800. Kailangan meron ako isa nun. Sa dati ko pang company nauna, may malupit yon, tas 8,800 yon. At kailangan, meron pa akong tatlong mga star director. Alam mo na, 3 heads, 3 heads, 3 heads. Yung mga ganun, may mga quota. Galing ako sa mga mahihirap na ganun. Walang Zoom. So, gawin po natin yung pinaka-hardest. Kaya, pag nasanay ka na sa mga hardest task, 'di ba? Halimbawa, nagdagdaan ka na sa kahirapan, pag na-overcome mo yun, lahat madali na. Okay, that is the frog tools. Okay, so step number 1 is eliminate the procrastination. Okay, kill the procrastination and excuses. Step number 2 is create massive value. Create tayo ng massive value, turn action into results. Kaya may Live Good family, I want you to level up. Starting today, no? Set up your goal. Set up your goal. Anong bang gusto mo talagang maabot kay Live Good? Are you truly serious about it? You gonna enroll 1 or 2, 3, 4, 5 this month? You want to rank up? Do it. You want to duplicate? Then tell your people na mag-GPS. Add value to your team. Turn action into result. Action is not about being busy. Kasi pwede tayong busy mag-whole day, di ba? It's about being effective. Kung yung ginagawa ba natin, papunta ba yon sa resulta? Kasi kahit busy kang maghapon, pero kung hindi ka naman nagpo-prospect, hindi ka naman tumatawag, hindi ka naman gumagawa ng mga action, kung grow to your goals, useless din po yon. So you must focus on tasks that create real result, real impact. Step number 2, can you please type heart emoji dyan kung effective ba itong number 2 na to? Create massive value to earn our action into results. Yan po yung step number 2. Okay, so mga coaches, type heart emoji kung okay tayo dito sa step number 2. And let us dive in. Dive in po tayo sa step number 2. Okay, let's go into it. Tool number 4. Ito po yung 3-2-1 action. Daily. 3-2-1 action.
Ano naman po itong 3-2-1 action na to? Imaginein mo, no? Meron po tayong 2-minute rule, meron tayong 5-4-3-2-1 go. Meron tayong ganun, ano? So, meron din po tayong 3-2-1 action plan daily. So, every day, focus on this, no? Ito yung po yung mga small steps. Small steps po ito, no? Kumbaga, ito po yung mga tiny habits. Ito po yung mga small habits na pag ito is nagawa po natin, you are moving towards your right direction. Ano po yung everyday na dapat po nating i-focus? 3 people you connect with. Tawagan mo, nagtawag ka sa leader mo, sa downline mo, follow-ups, new prospects, you are doing networking. Make sense po? At least 3 tao. Tiny people, tiny steps po to. Kasi ang taong intrutol ay ang naka-trutel ka, naka-massive action ka, naka-momentum ka, naka-energy ka, hindi lang 3 tao 'yan. Pero if we able to do the 3, no? Kumbaga, we are in the right path. And then 3, 2, 1, it says here, yung number 2, 2 pieces of value you share in your social media. It is a post, a training, live videos. At least meron ka pong pinost sa social media. Ang dami nating source. Alam niyo ako yung mga pinopost ko po, imagine mo personalized pa yan. Nagpapagawa talaga ako sa anak ko ng sarili nating identity. Dalawa po ang ginagawa ko, no? The one with my landing page at pag nilalagay ko po siya sa academy, wala pong landing page ko. Kaya ano pong ibig sabihin nun? Pwede niyo po yung kopyahin. Kasi yung friends mo, hindi ko naman friends yung iba doon eh, no? At least nakikita nila na, wow, wow. 'Di ba? Parang nag-a-attract tayo, nakikita nila ng pare-parehas, we are delivering a value to people. Are you with me? So, nagsi-share ka ng live videos. Sa umpisa muna, hindi muna ikaw ang nagla-live. Share mo muna yung live ni Apbi. Ang dami po nating live, no? Coaches, kagabi po sa Heroes United, nilabas ko po yung sikreto ko. Paano ko po naabot yung success. Lahat ng mga obstacles, it was a podcast episode. Ang nag-introduce sa akin, ang nag-interview sa akin is Coach Ferds Barcelona. And it's not all about me. But if you're gonna use that kind of training, that kind of podcast sa downline mo at gagamitin mo yung power of edification, alam mo, mai-encourage mo yung team mo. Like for example, ako, imagine mo, naranasan kong mag-present sa palengke, naranasan kong pumunta ng Iloilo, yung nandun ako sa office, nagpe-present ako doon kasi doon ako pinagsalita ng downline ko. Wala naman nagsabi sa akin na hindi dapat ganun. Kasi baguhan lang din ako. Kumbaga, walang proper training pa talaga. Hanggang sa na-realize ko, ang dami kong kausap, unti-unti, papunta na sa makinilya, sa typewriter, hanggang unti-unti, parang halos silya na lang ang kausap ko. Hindi nyo na abutan yung mga ganong embarrassment. So you are still really blessed na nandito na tayo sa social media. And number 1, bold move you take. Ito po yung frog action steps, no? Something outside your comfort zone. Yung talagang mahirap na to, pero talagang lalabas na ako. Gagawin ko na talaga to. Hindi na ako to, pero I got to do this. Are you with me? Like going to present in a school, or like going to a cooperative, share mo ang Live Good. Kasi ako, isa yan sa mga bold action ko. I got to go to a certain cooperatives na nandito na yan sa utak ko. And I gonna be doing some Facebook ads. Magko-content creator na kami. Ako, mag-a-attend kami ni Coach Nikki ng content creation. Hello? So you have to take a bold move. So ikaw, asan ka ngayon? Hindi ka pa nagpo-post ng anything about Live Good, start from there. So make sense po ba yung 3-2-1 action point? You want to become diamond? You have to do it. Type number 4 kung nag-learn po tayo sa tool number 4. Type number 4, mga coaches. Go to the next slides. Ayan, thank you sa mga nagpa-participate. And next is example. Ano? Example tayo sa tool number 4, no? Example, thank you, mga coaches. Example number 4, bibilisan ko lamang po ito. If you're in network marketing, you reach out to 3 prospects. Share 2 valuable posts or tips in social media.
Alam kong kaya nyo yon. Do one bold move. Maybe you go live, you host a webinar, or reach out to a big leader. Pumunta ka ng co-op, pumunta ka ng school, o nakipag-usap ka sa isang network marketer or isang taong may influence. If you do this daily, results are guaranteed. Grabe! Araw-araw may 3 kang prospects. Sinisendan mo ng landing page, kinakausap mo, hindi, alam nyo nung nakaraang araw, the other day, no? No. Yesterday, alam nyo kung ano yung nilive ko? It's just 20 minutes. Nag-live po ako on how one single prospects, one single invite can change your entire future. Meron po ako mga tips doon na ibinigay, ano yung gagawin mo. Okay? Just be authentic. Nandoon po yun. Panoorin nyo po yun. I-share nyo po yun sa team ninyo. Kasi para at least yung team nyo, hindi kayo papayag na sa every Zoom ng presentations natin sa Heroes United or sa DMW man yan, we are trying to open a Zoom ng 3 o'clock starting this Friday. Tinatapos namin ni Coach Nikki yung aking Sibul PowerPoint. So whatever muna yung matapos, pagagandahin pa namin yan. Pero we are trying to come up with a quick presentation, at least 30 to 45 minutes. So starting Friday, ako muna ang magde-demo. 3 o'clock, invite your guests. Dahil sa mga susunod, I'm gonna be calling you. So kayo na mga leaders, no, go out from your comfort zone. Mag-share na po tayo. Balik po tayo ng once a week na LGSEI presentation. At pag dumadami na po yan, di ba? Then we gonna open another one. 3 o'clock lamang po tayo. Kasi sa gabi, puno na po tayo, loaded na po tayo. So ang importante doon, nahahasa po ang bawat isa. So if you do this, no, daily results are guaranteed. So you do screenshot on this, mga Live Good family. Kasi meron na tayong guide, no, paano natin papatayin ang procrastination. Paano natin i-build yung momentum para mag-take action talaga tayo. These are the pure guidelines. Step number 3. Okay po, no? Step number 3 po tayo, no? So ito na po tayo. Step number 3, build action muscle. Consistency creates momentum. Kumbaga, pag consistent ka na nagwe-weights, consistent ka na nagsusumba, 'di ba? Consistent ka na bibuild yung muscle, lumalakas ka. Consistency, it creates momentum. Coaches, ang consistency, yan ang nag-glue ng lahat. Kumbaga yan ang nagdidikit-dikit ng lahat. 'Di ba sabi kong gano'n noon, you have to plant the seed of desire in your heart because once meron ka ng desire, kasi yun ang success is our destiny. Succeeding is our destiny. Okay? The design is to succeed, the destiny is to succeed. All you have to do is put the desire in your heart. Ngayon yung desire na yan, pag nandyan talaga yan sa puso natin, everything will fall into place. Everything will follow. The decision, your decisiveness, your discipline, your determination, your momentum, your energy, your focus, your dedication, andyan na lahat yan. Yung attitude of becoming the person that you wanted to be, nandyan yan. Pero kung wala po yung salitang consistency, lulubog, lulitaw, lulubog, lilitaw, wala pong momentum na nabubuo nun. Isipin mo yung eroplanong papalipad. Ang eroplano, pagpalipad yan, ang throttle niyan, more than 50%, 60%. Hindi po yan makakalipad ng 30% lang. Yung kanyang arangkada, hindi po pwede. Kailangan 60% to 70% yan. At hindi po pwede na ang throttle niya ay 60%, maya-maya ibabagsak na naman niya. Hindi ganon. Hindi po makakalipad. So, ganun din po tayo. Para makabuild tayo ng muscle, yung mga step 1, step 2, tool 1, tool 2, tool number 3, number 4, gamitin po natin yon. Because success isn't about doing something once. It's about doing it daily. Doing it daily, coaches. Can you please type on the chat box consistency? Nagtataka ba tayo bakit parang wala namang resultang nangyayari sa akin? Bakit? Maybe one of the reason is you are too inconsistent. Ngayon positive ka, bukas nag-i-emote ka na. Can you please type on the chat box consistency?
Consistency is really very, 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 very important. Siya ang glue. Siya ang nagdidikit, dikit, dikit para yung success mabuo. Kasi pag walang consistency, hindi po mabubuo ang success sa buhay natin. Tuloy-tuloy, dire-diretso. Tuloy-tuloy, dire-diretso. Are you with me? Oh, thank you sa mga nag-type ng consistency. Learning so far, mga coaches. Are you on fire? Are you learning? Type nyo nga dyan, are you learning? Kung nagle-learn kayo, bigyan nyo dyan ng diamond emoji. Lagyan nyo ng diamond emoji dyan, coaches. Type kayo ng diamond emoji, lagay kayo ng diamond emoticon kung kayo po ay talagang nagle-learn. Nagle-learn, okay po? So ito pong ating pong mga topics, okay? Basahin nyo po yan araw-araw. Basahin niyo po yan araw-araw para ma-remind po kayo na ito ang gagawin ko. Basahin niyo, gawin niyo ng paulit-ulit, dire-diretso, consistency. One day isang araw, babalikan niyo po ako, sasabihin niyo, Upline B, Mentor B, thank you so much. I learned a lot from the 3-day transformation journey. Yes, learning. Okay? Woo! Nag-o-all in ako ha. Nag-o-all in si Upline kahit gutom. Okay, so tool number 5. 30-minute massive action challenge. Wow! Pataas ang pataas ang ating enerhiya. So, maliban doon sa 5, 4, 3, 2, 1, 2-minute rule, 3, 2, 1, okay? Nandito tayo sa 30-minute massive action challenge. At ano ang gagawin natin? Ibig sabihin, in the next 30 days, okay? Dedicate 30 minutes a day. Actually, kaya pala ako, ngayon ko lang na-realize mga coaches, no? Kasi I ran the 90-day game plan for more than a year. Yeah, more than a year. Nag-pluff, no? Kasi, hindi pa lahat ready. Mentally, physically, wala pa doon. Hindi pa ready yung mindset eh. Hindi pa ready yung katawan mag-take action. Ako po, nangyari sa akin yung 90-day game plan eh. Sa dati kong company, dito sa Live Good, nag-throttle ako, ginamit ko yon. I thought, sharing it to a lot of people will run. Meron tayong kulang. And praise God because of the 3-day transformational journey, no? And I just pray and hope that this one will really help you. Kasi pag hindi pa to nakatulong sa inyo, abay Diyos ko po, hindi ko alam po ano nang gagawin ko sa inyo. Hindi ko na alam gagawin ko. 'Di ba? Kasi I want you to break through success. Dahil sa mga susunod natin mga trainings, magka-come up na po tayo ng strategies kasi mindset plus strategies equals result. Kahit may strategies ka, pag ang mindset hindi tama, walang action, walang result. Okay po ba? Kaya dinaisect natin, ito ang dapat nating uunahin. So in the next 30 days, 30 minutes na massive action challenge. Nagpo-prospect ka, nagfa-follow up ka, nagcre-create and posting content, training and skill development, taking bold action, going live, hosting events, making cold calls. Ginagawa mo yan araw-araw. Magiging part yan ng system mo araw-araw. And treat this like a non-negotiable meeting with success. Hello? Non-negotiable. By hook or by crook. Take it or leave it. Declare no excuses, no distraction. Gagawin at gagawin ko ta. Are you in? Can you please type, I'm in? Can you please type, I'm in sa ating pong chat box? Type po yung I'm in, no? Hello? Type po yung I'm in, I'm in. Yung mga nandyan po sa atin sa live, I hope na nagpa-participate kayo. Mapakinggan nyo man po ito ng live or hindi, we just hope that you gonna participate. Okay? You gonna participate on this? Yes, I'm in. So thank you. Thank you. Okay, so congratulations sa mga nag-in. Okay? Okay, so congrats. Let's now continue. Next slides po tayo. Okay. So step number 4. Okay, step number 4 po tayo, no? Sige, wait lang. Okay. Natatakpan po ako.
Okay. So step number 4, wait lang meron tayong i-accept. Okay. Coach Nikki, pa-accept na lang yung mga taong pumapasok. So step number 4 is create pressure to perform at need po natin ng accountability. Hahanap ka ng accountability partner mo kung sino yung accountable partner mo. It can be parang kagaya kay Coach Ching, no? At saka si Coach Nikki. So, meron silang daily conversation, mag-ina. Nagmo-monitor sila. Ako, hindi ko man kayo lahat makausap, go to your upline, yung core upline mo. Kaya alam mo, sa mga susunod, once the page is ready, I gonna be having this Diamond Elites, no? Private page. Ito po yung LGSEI Diamond Elites, no? Binubuo pa namin yan, inaayos pa namin yung bahay natin doon. And that is only good for people who are ready to take action. Who are ready to take massive action and willing to go for diamond and obey, follow direction, magle-learn. Na willing talaga mag-commit. Okay ba yon? Hello? Sino yung sasama? Because our target is for you to become diamond. So step number 4, create pressure to perform. You have to create pressure to perform. And that is accountability. When no one is watching, it's easy to procrastinate. So create an external pressure. Meron ka talagang kabady. So siguro hanap po tayo dito ng body. Okay? Kasi yung natutunan namin doon sa amin pong bootcamp, meron po kaming body. Ako, ang kabady ko lalaki, no? Si Coach Jason. Pag nalilate ako, nakatayo siya. Kasi lahat ng mga late nakatayo. So kahit hindi siya na late, ako ang na-late. Nakatayo siya. So dalawa kaming nakatayo. So ako, alam nyo, yung na-late ako, alam mo yung guilty ako, hiyang-hiya ako, na-late ako, ako lang dapat ang tinatayo, ako lang dapat ang tinarusahan, pero bakit yung kabady ko nakatayo? Alam mo kung paano? Nagkape ako, hindi naman ako umalis sa kinauupuan ko, kaso nga lang, inantay ko na numipis yung kapehan, yung pala, mag-i-start na, segundo lang na nalate ako, coaches, sabi ko dun sa body ko, ba't ka nakatayo? Sabi niya ganun, dahil sa'yo, late ka. Nagbubulungan kami. Kinol pa yung attention namin ni Fibo. Alam mo sabi, are you with me? Alam mo yun, kinol yung attention namin, nakakahiya, nakaka-embarrass. So tayo dito, hanap ka ng kabady mo. Hanap ka ng kabady mo. It can be your upline, can be your downline. Magpaalalahanan po kayo. Ginawa mo na ba yung task mo for today? Okay ba yon? Can you please type okay? Diyan po sa ating pong chat box. Okay ba na may accountability partner? Okay, so hahanap po kayo, no? It can be your children, it can be your wife, it can be your upline, it can be your business partner. Basta hanap po kayo ng accountability partner. Kakausapin mo. Hello, sweetheart, ganito, no? Nangangarap tayo ngayon. So, yung ating 3-day transformational journey, these are the assignment, blah, 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 blah. So, mag-usap kayo. So, magpapaalalahanan kayo. Ginawa mo na ba yung 3-2-1? Ginawa mo na ba yung 5-4-3-2-1? Ginawa mo na ba yung frog approach? Diba? Ginawa mo na ba yung tool number 4? So, create an internal pressure. Okay, so thank you no sa mga nag-okay. So I just hope na lahat po tayo ay nagle-learn, nagme-make sense po sa inyo itong pong napakaganda po natin pong training. Maganda po ba yung training? Bakit number 6 na to? Wait lang. Coach Nikki, nagkamali ba? Bakit Coach number 6 na to? Wait lang, review ko po yung aking script, no? Yung ating pong, what is this? Check ko lang po, bakit is number 6 na tayo? Kasi supposedly, number 5 pa lang po. Let me check. Sorry po ha. Okay. I'm into it.
Okay. So number 5, may na-miss po tayo dito, no? Okay, yung number 5, Coach Nikki, no, nakalimutan natin yung number 5. Ito po yung tool number 5, utang po namin to sa inyo. Baka nawala, no? Nawala yung tool number 5. So tool number 5 is 30-minute massive action challenge. No? Ah, meron na tayong 30-minute. Okay. Ito, sorry. Ayan na pala yung tool number 5. Tool number 6 na tayo. Sorry, ako ang nalito. So, tool number 6, no? You have to, okay, are you with me? Sundan nyo na po ako. Sorry po, no? Gutom na siguro talaga ako, naduduling na. So, tool number 6, no? Declare your goals publicly. Declare nyo po yan. Post in your social media. 'Di ba may private page naman tayo diyan sa Academy? Kung nahiya kayo sa Facebook nyo, kahit dito lang po sa community natin. Pero mas maganda po i-post nyo sa FB nyo. For the next 30 days, I am taking massive action in my business. Hold me accountable. Yan, pwede mong i-post yan. Okay ba tayo dyan? Tell your team or mentor your daily action plan. Track your progress daily and don't break the streak. The more people know about your goal, the harder it is to quit. Okay ba tayo dito sa tool number 6? Hello? Can you please type on the chat box kung okay po tayo dito sa tool number 6? Tool number 6. Yes, permission to live. Okay lang po. Pwede mag-review na lang po kayo sa live. So, type po natin tool number 6 kung willing po tayong mag-declare sa ating pong social media publicly para po sa ating pong mga goals. Post on social media, tell your team or your mentor about your action plan, and next is track your progress daily. So, halimbawa, nakapagpa-sign up ka, di ba? Okay, I was able to talk to 5 people today. So, walang nagta-type ng 6, no? Parang ayaw nila. Coaches, type number 6. Kung willing po tayo dito, hindi po tayo mag-move sa next slides kung wala pong magsi-6. Okay po, no? Andyan pa ba kayo? Open nga kayo ng camera. Hindi ko kayo nakikita. Baka tulog na kayo, no? So, show up mga coaches. I'm checking your name. I want to see kung nandyan pa kayo, gising pa kayo, alive pa ba kayo? Hello, pakita naman kayo. Paramdam naman kayo dyan, oh. Pasilay naman kayo, pasilay. Gusto kong masilayan ang inyong mga beauty. Ayan, salamat Coach Silvana, Coach Jerome, no? Salamat sa mga nag-o-open ng camera. Ayan po. Sino pa ba nag-open? Coach Josh Pagyo, Coach Christopher. Coach Christopher, live ha ngayon. Humihingi na ako ng permiso. Mag-share ka sa akin next Saturday. So Coach, mag-asawang Rodolfo Soniga, sa next Saturday mag-share po kayo for day 3. At sino pa? Si Coach Jesse. Coach Jesse, andito ba si Coach Jesse? Coach Jesse, hindi nag-o-open ng camera, no? Coach Jesse, hindi pa tayo nag-uusap. Pag-uusap po tayo. So mga coaches, make this exciting, no? Itong journey na to. Kasi sobrang nakaka-excite ako. Alam niyo, sa totoo lang, sobrang excited ako sa bawat isa sa inyo. Excited ba kayo? Excited ba kayo sa future self nyo? Can you please says excited? Can you please just say heart emoji? Kadami pinatatype ni Upline, ano? Kasi gusto ko lang kayong maging alive. Kasi gutom na ako eh. Tingin ko na po sa inyo fried chicken, burger, crispy pata, lechon, ayan, Coach Ching. Ayan, so number 6, no? Okay, marami po ang mga nag-post. So thank you mga coaches. Thank you po, no? So punta na po tayo doon sa step number 5. Rewire your brain for action. Make work rewarding. Okay? So, yung utak natin, ano, iaano natin siya, i-rewire natin siya ng action at make work rewarding. So anong gagawin natin dito? Most people avoid action because it feels like work. But if we take action, if we are taking action, it becomes fun. Ano ibig sabihin nito? So, ang iniisip natin is action, ano? Pero pag halimbawa ang iniisip natin, most people avoid action kasi iniisip nating trabaho. Trabaho. Pero kung halimbawa ang palitan natin yung salitang work
gawin nating we are just taking action, it's more happier. Mas madaling gawin. Are you with me? Hello? Parang halimbawa ngayon, maaaring isipin natin, sabi lang yan ni Upline B. 'Di ba? Pero kung iisipin natin na yung action ang naghihiwalay sa result at saka sa pangarap mo, yung salitang action, yung nagbi-bridge, no? Where you are now to your destiny, magte-take action ka and it's kind of fun. Okay? So type 5 sa ating pong chat box, binibilisan ko po. So tool number 7, type 5 sa chat box po kung nag-learn tayo doon. I-consider po natin siyang hindi work, kundi action. Okay, tool number 7. Okay, ano ang sinasabi dito sa tool number 7? Temptation bundling. Turn action into a reward. Wow. Pair something you love with something you avoid. Paano ba to? Grabe to, no? Ito yung mga exercise, ito yung mga paghirap ka talagang mag-take action. Halimbawa, ayaw mong tumawag. Do them while listening to your music. Di ba? Nakinig ka ng something inspiring, di ba? Halimbawa, gusto mo ng action, 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 action. O makinig ka nun. Masarap pakinggan yun eh. Ako, pag nagpo-post ako sa stories, sa reels, kung ano yung mensahe na sinasabi ko, hinahanap ko yung word na kadikit doon. So, parang tayo din, halimbawa, magtatawag ka, mag-play ka kaya ng prospecting na music. 'Di ba? May sasabihin doon. Magiging magaan yung pag-prospect mo. Avoid content creation, din magkapi-kapi ka. 'Di ba? Punta ka sa magkape-kape ka o kaya naman paborito mong magkape kung ano yung paborito mo. Ako kasi pag nagkakape ako, sumasaya ako eh. So do it while you are sipping your coffee. Nervous about the presentation, reward yourself afterward. Promise, pag ito nagawa ko to, bibili ako ng ipit. Bibili ako ng earbuds. Yung parang i-reward mo yung sarili mo for doing such a great thing. Naiintindihan po tayo? So, turn your action into a reward. Can you please type number 7 dyan sa chat box? So, nagme-make sense po ba na ang training natin, hindi lang pinag-uusapan mag-take action, kundi yung training natin is meron tayong mga steps, meron tayong mga tools na gagamitin natin para makapag-execute tayo ng action. Make sense? Make sense po ba mga coaches? Yes, yes, yes? Yes or yes? Okay. Tatapusin ko na po. Sobrang hapdi na po talaga ng sikmura ko. And thank you for bearing with me. So, marami pa ba to? When action feels good, you'll do it naturally. So, when action feels good, you'll do it naturally. Makakasanayan mo din yan. Step number 6, embrace the ready, fire, aim approach. Coach Ching, Coach Nikki, ito yung inaantay natin kay Coach Fibo. Ready, fire, aim. Kailangan i-ready muna yung sarili mo, fire mo, tapos tamaan mo. 'Di ba? Ready mo yung sarili mo. Kaya nagre-ready tayo dito sa transformation journey. Mag-prospect ka at targetin mo na talaga yung pagiging diamond mo. Many people wait for perfect time, the perfect plan, or the perfect confidence. They never start. It will never happen. Okay? So, here we go. Tool number 8, take imperfect action now. Don't wait until you feel ready. Huwag nating antayin yan. Don't wait until you know everything. Don't wait until it's perfect. Start now, adjust along the way. Average performers wait for motivation. Average performers wait for motivation. Achievers takes action regardless of the situation. Stop waiting to feel ready. Start now even if you are uncomfortable. Kahit hindi ka pa okay, parang hindi ka pa confident, just do it. Pag may resultang nangyari diyan sa ginawa mo, you will gain confidence. At pag naging confident ka, it will add on another skills. You keep on pushing you to take another action, action after action, result after result. Pagising mo, successful ka na. Average performers fear failure. Achievers see it as a lesson. At sa lahat ng mga nandito po sa atin sa Zoom, kahit ito, palit na po tayo, congratulations to all of you. You are really ready to learn. Okay? Failure is not the opposite of success. It's part of the journey.
Hello? Nag-resonate ba to sa inyo? Failure is not the opposite of the success. It's part of the journey. Kaya kung nag-fail tayo, it's okay. Part yan ng success story natin. Average performers focus on what they lack. Kasi kulang ako sa ganito kasi yung gadget ko kasi walang lobat, ang dami, walang wifi, blah blah blah. Achievers focus on what they can do. Don't complain about what you don't have. Use what you do have and make it work it. Are you still around, mga coaches? Hello? Nagme-make sense. Ano po na tayo dito? Achiever or average performers? Sabihin nyo nga po dyan sa chat box, are you average or are you achiever? Are you achiever or are you performer? Type po sa chat box, mga coaches. Are you achiever? Sabi ni Josh. Sabi ni Coach Jerome, yes, achiever. Silang dalawa lang ba? Okay, dalawa lang ang achiever sa room. Grabe. Yung iba, average. Coach Silvana, Coach Lilia, thank you. So type po kayo dyan, mga coaches. Coach Ching, type po kayo, Coach Chris. Okay, achiever tayo ha, hindi po tayo average. So next, achiever performers quit when they get hard. It gets hard. Achievers keep going until they win. So yung mga average, pag ayaw na, pag halimbawa nagkahirapan na, ayaw-ayawan na, tigilan na, lipatan na, talunan na sa ibang company. Marami po kaming kilalang ganyan, ano? Grabe, nakatikim na nga ng magandang income, nagkaroon lang ng konting paghihirap, nayanig, lumipat sa ibang company. Power! Winners don't stop when they're tired. They stop when they won. Grabe, no? So, are we winner? Are we achiever? Final thoughts. I'm about to end. Matatapos na din ako sa wakas. Nag-enjoy ba kayo sa topic natin number 3? Can you please type enjoy? Nag-enjoy ba kayo at nag-learn? Okay? Alin kayo doon? Nag-enjoy, nag-learn, nag-grow. Okay? Type nyo po dyan sa chat box kung ano yung na-feel nyo. Nag-grow, nag-learn, nag-enjoy. How do you feel now? So, final thoughts, mga coaches. Your success is in your hand. It's in your hand. Success is not about luck. It's about consistent, intentional action. If you apply these principles daily, your success is inevitable. Naniwala po ako sa inyo. I guarantee you, pag ito po, ginawa po ninyo to, promise, may resulta po yan. When I started doing network, wala po akong ganitong klaseng detalyeng trainings. But here you have all of these techniques, all of these tools na gagamitin mo, and all you have to do is just take action. So now, the action steps moving forward, this is your assignment. Write down one habit you will commit for a long-term success. Sulat nyo po yan. Can you please type on the chat box, what are the habit na gagawin mo? Can you please type on the chat box? Babasahin ko po later. And then, write down one habit you will commit for long-term success. Identify nyo po yan. Screenshot this one. Actually, lahat po ng ating pong pinakita, screenshot nyo po yon and apply it, okay? So, identify one area where you need to build resilience. Alam mo yung kailangan maging matatag ka. Ano yung part na yon na kailangan maging matibay ako? Like for example, receiving a lot of no, receiving a lot of rejection. Pag nag-no ka sa akin, bahala ka. Ako yan yung resilience ko talaga, coaches. Kaya hindi ako naaalarma pag nag-no sa akin ng tao. Hindi ako nasasaktan. Kasi ang tinuro sa akin ng upline ko, pag nag-no sila sa'yo, hindi sila sa'yo nag-no. Nag-no sila sa opportunity na ino-offer mo. Like for example, ako, I've been into wellness. Talagang ginamit ko talaga yung product. Ayun, I become product of the product. Ngayon, pagbalik ko sa kanila, hindi ko naman sila inaway. Diba? Since I make a promise, never at all na ang rejection is imamatter ko. So, kindly type one thing, no, na
i-identify mo yung area na yon na magbibuild ka ng resilience. Take one uncomfortable action today that will move you forward. Ano yung ayaw mong gawin pero ngayong gagawin mo na? Can you please type on the chat box, okay, mga coaches, kung ano yung mga yon? Sige nga, kung meron po ditong nag-type, o nag-enjoy, nag-learn, nag-grow, motivated. Ayan, sabi ni Coach Christopher. So coaches, bigyan niyo po ako ng comment niyo dito, no, sa action steps moving forward, no. Sabi ni Coach Lilia, take 5, 4, 3, 2, 1. Sige, I love it, I love it. So type po kayo coaches, no. Identify mo yung ano yung habit na either of these three tasks, no. Ano yung one habit that you will commit for a long-term success? Frog thing, yes. Identify one area where you need to build resilience. Take one uncomfortable action daily. I have to eat the frog. Ayan, so sige coaches, no, that is your assignment actually. That's your assignment. So para matapos na po tayo, okay, I'm on my last parting words. Team, Live Good Soaring Eagles International. Sa lahat po ng ating pong mga ng ating pong mga team under LGSEI, I want you to tell this. You are meant to soar. You are meant to soar because you are a champion. You are an eagle. And always remember this. Success is not just about what you achieve, but who you become in the process. So you have to keep soaring, keep growing, and remember you are unstoppable. So with that, woohoo! Can you please give yourself a round of applause and open po tayo ng lahat ng camera. Ayan po. Bago po tayo maghiwa-hiwalay mga coaches, I wanna mag-raise hand po tayo. If you wanna say something, ano yung mga takeaway nyo, ano yung mga naramdaman nyo. Okay, so who want to share? Okay po, at least I gonna call you. Are you empowered? What happened to you? Live Good Family. Okay, comment po kayo dyan. Palakpakan nyo po yung inyong mga sarili. Wow! You come up with this powerful training. May bayad po ito. Pero bigay ko po ito sa inyo ng libre. Hello, 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 hello. Okay, so Coach Josh, since nakangiti ka, I'm gonna call you. Can you share something what you learned for tonight? Konti lang. Just few words. Sabi dito ni Coach, teka muna, sabi dito ni Coach Christopher, baka gusto mo magsalita. I see myself from the old one to the new one. Grabe! Woohoo! I love it! I love it. Coach Josh, you wanna say something? Open your mic. Pwede ba? Hindi ba makapag-open? Ask to unmute. Coach Nikki, pwede ba tulungan mo ko? Coach Lilia, so raise up your hand. Sige po, make this exciting. Okay, Coach Lilia, can you, okay, gagawin ko po kayo mga co-host ha. So, sino po yung gustong mag-share? Okay, share po kayo at tayo po ay maghiwa-hiwalay na. Okay. Coach, nawala ako as si Coach, Coach Nikki. Sandali, nawala daw siya as co-host. Ayan, sige. Who want to, want to say, something? Please, naman, oh. Akala ko ba old one na kayo, new one na kayo ngayon? Bakit parang hindi kayo nag-action? Hello, Coach. Hello, Coach. Sige, go. Thank you for Go. the learning at marami po akong natutunan. Sobra. Actually, di Coach, bato-bato sa langit. Huwag mo magalit, sir. Ang dami pong patama sa akin. Sobrang guilty po ako. And alam niyo po, ang nagpapa-inspire na lang po sa akin to stay in Live Good yung mga nakikita ko po na nandito po yung ibang mga leaders ko. So I was so proud of them na they still here in Live Good kahit nakadama po ako ng malaking attrition but still ayun nandito sila. Kahit medyo ako po kasi yung mahiyain, sobra Coach. Mahihayin po akong mag-present, mahihayin ako, umaasa lang talaga ako sa webinar, sa Zoom. Pasa lang ako ng pasa ng mga
itong mga Zoom link, tapos pasa ko. Basta ano yung pinopost nyo po sa group chat, yun, papasa ko na lang sa kanila. Tapos, the rest, parang hanggang sa, hindi ko alam kung na-burnout ba ako or na parang ganun nangyari, coach. Tapos, Yes. hanggang sa nag-o-observe na lang ako. Pero, nung sinasabi niyo po lahat ng mga tools na to, grabe, coach, tamang-tama sa akin. I need to step up. Yes. Kahit 12 to 14 hours yung work ko po dito sa Palau. Woo! I think I need to manage my time wisely and do whatever it takes just to level up my skills and what Praise I've God. learned tonight. Thank you so much, coach. God Thank you, bless. thank you. Sa lahat po ng mga leaders po dito Woohoo! at sa mga Shout out downlines naman ko, kayo maraming dyan! salamat po. Ito na to. Sending hugs, air hugs to everybody. Grabe, grabe, grabe. Shout out kayo sa inyo pong mga timeline kung ano yung nararamdaman nyo ngayong moment na to, because this is really breaking through. We are breaking through the self-limitations. Grabe, no? And I really can feel the energy. Grabe, transformational talaga yung journey natin. So, congratulations, Coach Josh. Mahihain ka pala. Grabe yan, no? Kung nag-generate ka ng results, nagpapasa ka lang ng link, hindi ka lang ngayon magpapasa ng link. Gagamitin mo lahat ng mga tools na pinag-usapan natin ngayon, and you got to shout out in your Facebook that these are the things that really unlock my full potential. Okay? So, Coach Lilia, you wanna say something? Coach Lilia, come on, come on, come on. Yes. Yes. Ako po I'm ready to go na. Meron akong 3 minutes. Diyos ko, while listening, talagang yung puso ko umaano. Ano ba yung tawag doon? Papalpitate. Kabog-kabog. Kabog-kabog. Namimix ko yung English. Grabe talaga. Kasi kung ating pong i-eternalize lahat itong sinasabi ni Mentor B, alam mo, ang daming gusto kong gawin ngayon. Talagang ngayon po magbibigay na ako ng task. Shout out sa aking mga downline. I have 7 downlines here. My generals are here. Wow. I love you guys. Talagang po, may nakikita ako talaga dito na kailangan na namin kasi din talagang mag-moving up. Kasi medyo kailangan. Si Coach Jerome is just listening, but I knew in his heart na talaga isa sa mga magbubumirang dito kasi kailangan nating magbuo uli ng isang team na talagang solid. Kasi we've been there, done that, marami ng attrition. And then si Coach Chris, I would like to just say hi to si Coach Joel is here. Sino pa nandito? Sorry. Si Coach Jessie, how are you? You'll be here on Saturday. And Marites, hi, how are you? Yan po, nandito yung aking mga downlines. Say hi to them. At yun lang po muna. And then I have to go. And then I'm so happy. Yes, Kailangan thank natin you. mag-post tayo sa ating mga downlines. Gawin Yes. natin yung sinasabi ng ating mentor, please. Kasi hindi magsasabi ng ikasasama natin. Ganun yan eh. If you want something new, something big, trust the process. Makinig tayo. Yun lang talaga eh. Yung attitude, action, result. Yes. Yes. Coach Jerome, next time you don't say no to me. Kasi di ba kasi po si Coach Jerome sabi niya sa akin, wala pa akong Thank you. no. Talagang everybody can Yes. Thank you. Praise God. Ayan. So you wanna say something, Coach Christopher? Thank you so much, Coach Lilia. Coach Lilia, salamat. Okay, Coach Chris. Yeah, he's one of my eagle. Yeah, Coach Chris, say it aloud. Yes. Hearing ba ako? Yes. Yes. Good evening sa lahat, no? At sa mga hindi po nakakilala sa akin. Chris Soriano Fernandez in short po. Make it Christopher na lang po. Dito po ako sa bansang Saudi. Kasalukuyang gold members good po. At siyempre, natutuwa ko isa po ako sa mga naka-attend dito sa ating Zoom with Upline BN, Teres, Upching, and our team here.
Actually, tama yung sinabi ni Upline Leader na nakaka-energize po yung mga pag-attend ng mga Zoom na ganito. Kasi it's a part of learning, no? Pero kahit na may alam ka na, is mas maganda pa rin yung marami ka pa madagdag na kaalaman. What I'm saying na sinasabi ko doon na Upline video sa aking short message is from my old one to new one as Chris. Nakita ko naman yung sarili ko na meron na ako mga ginagawa talaga. Pero hindi pa rin pala enough yun na nag-hold ako doon sa isang bagay na yung kakayanan ko. Tapos, hindi ka pala makamove ng isang cart nang ikaw lang basta kung mabigat naman yung nasa harapan. So, kailangan mo pa rin ng teammates at advice para move forward mo yung isang cart na full of diamonds or gold. Kasi mabigat eh. So, kailangan mo ng kasama. Yun yung sinasabi kong teamwork. No? From the old one, ang sinasabi ko, coach, no? Una, ako yung mahilig mag-marites. Mahilig ako mag-prospecting, mag-lista, mag-follow up, mag-downline, chatting. Meron akong time management. Mag-attend ako ng Zoom. What did you learn something tonight? Ano yung na-learn mo ngayon, coach, na nag-ignite talaga sa'yo? Na alam mo, nag-breakthrough sa'yo? Yes, apply. No? Ito na po yung the second thing na from si old Christopher, napunta na doon sa new Christopher at the beginning of today, at doon pa sa mga susunod na kailangan ko nang mag-adding ng posting kahit pinagawa ko na. So, dagdagan ko pa yung reading materials ko. Dagdagan ko pa yung materials na kailangan ko sa pag-collect ng mga something na makakatulong sa akin. At saka itong learning na to na lagi napapanood natin sa Zoom. Tapos, magbasa. Tapos, take down notes, no? Tapos yung mga failure, hindi yan yung mga dapat natin hold up. Kundi, yun yung mga lesson learned natin. Tapos, i-process ko yung sarili ko as a new one. Dalhin yung mga natutunan ko rito. And then, yung mga action na dapat kong gawin from the maliit, gawing malaki. Yes. Like, no? Learn to work harder sa aking sarili. Yun yung pinaka-main objective ng topic. Kailangan kong mag-learn, kailangan kong magtrabaho ng mas mabigat pa para makamove on doon sa talagang ma-achieve mo yung platinum rank at saka yung diamond rank. Yes! Yun lang po mga sharing ko. No? Thank you, Apply. Give me a chance, please. Congrats! Thank you so much, Coach Chris. At alam ko talagang platinum is waving on you. Ayan. So, grabe. Salute sa lahat ng mga leaders na hindi pa po talaga bumibitaw. So, I gonna call in Coach Ching Norada. Ano yung naramdaman mo ngayon sa meeting nating ito? After listening the topic, how did you feel right now? Coach Ching. Sorry, di ko kaganda na yung mic. Ayan. So, unang-una nararamdaman ko talaga ay kagaya ni Coach Chris, kaya comment ako ng comment dyan. Alam mo yung excited to see my new self. Ano po. At whatever failures na nagawa ko being an upline, being a leader, sabi nga, tama yun eh. Failure is a part of the process. Kumbaga, yung mga failures na nagawa natin, bahagi yun ng proseso ng ating paglago, pag-angat. Okay? So sa lahat, Coach Lilia, Coach Chris, sa lahat na nandito, Team Inspired Award, Coach Jerome, Coach Josh, kung narinig ka lang ni Jimmy, masaya yun. Sino pa ba nandito sa lahat po ng ayan, nandito din po yung Mentally. Nandito po si Engineer Paul, ang atin pong new sa Cebu team, Inspired Award Cebu team. Laging active yan. Engineer Paul, future another couple diamond. Ng Cebu. Coach Pamela, hello. Marites, sino ba nito? Si Coach Joel, Coach Lilia, thank you so much. Sobrang busy mo, pero talaga naman pa rin talaga ng time. Thank you so much, guys. And ito lang siguro masasabi ko, no. I don't want to promise, pero gusto ko pong ipakita na lang sa gawa by God's grace. And ito lang po may remind ko sa inyo, mga kapatid ko, whatever the pagkukulang ng ating mga uplines, whatever happens, lagi pa din nating i-respect yung isa't isa at lagi tayong yung gratitude of thankful na sila yung naging
instrumento ni God kung bakit nasa lingkod po tayo. At kung ano man naging pagkukulang nila, tulungan po natin sila na tawag nito. Magtulungan po tayo sa madaling salita. Okay? So maraming salamat. Love you all. And I'm so sorry for all my pagkukulang sa inyo. And this time, excited po ako na makapag-work hand on hand sa inyo bilang isang new ching sa tulong ng Lord. I love you. I miss you. Grabe na to. So, sino pa ba gusto mag-share? So, can I call Coach Silvana? Coach Silvana, can I please Coach call you? Coach Rita Bay, share ka naman ng konti lang dyan. Alam ko, nandiyan ka sa Cebu. Please share something. Coach Silvana, share something please. Ayan. Ask to unmute. Okay. Ayan. So, ako, sa pula po, ako din sinabi mo, I really have to eat the frog. So, yung mga iniiwasan kong gagawin ko na. Kaya nag-list na po ako, yung mga tatawagan ko. Kasi, I know what to say, but then, ang sa akin is how to approach them, or may what if din ako, what if hindi sila maniwala sa sinasabi ko. So, nag-resonate din sa akin yung sinasabi mo na, kahit anong sabihin ko sa kanya, hindi naman nila alam ko ano yung sinasabi ko, di ba? Yun po yun. Kaya yun yung promise ko, and I have to step up. I really have to eat the frog now. Yes. Yun po. Yan, so grabe no. Ang daming nag-learn sa eating the frog. So parang ang tingin ko lahat will eat the frog no. So congratulations, thank you Coach Silvana. So can I call in Anna Bern? Hindi nakapasok kanina. Kuya Oka, can you say something? Coach Ray Tabay, please share po kayo. Okay. So can I call Coach Ray Tabay, our diamond na nandito ngayon, no? So ay naka-co-host ka na Coach Ray, baka pwede ka mag-share. Share Hello, something. hello. Yes. Hello, magandang gabi po, Mentor V. Yes. Salamat po sa pagkakataon na makapag-share, no. Actually, blessed po ko na meron ako natutunan sa gabing ito sa Zoom natin kasi kailangan po talaga na mag-relearn and relearn para mag-sink in yung natin, yung dapat gawin or ano yung hindi dapat gawin or yung mga bagay na hindi pa natin nagagawa. So yun yung isa sa mga takeaways ko talaga at yung consistency, no? Kasi karamihan or sa mga ko talaga personal na failure ko, no, yung bilang isang upline or bilang isang leader, yun talaga yung consistency kasi pag hindi tayo naging consistent, yung mga natin, hindi talaga mabibuild yung muscle natin or hindi tayo build ng momentum at madaling mawala yung apoy kasi hindi na consistent sa ginagawa or minsan ginagawa ko ngayon pero kinabukasan o sa makalawa wala na naman. So totoo yung sinabi mo, Mentor, na hindi talaga makakalipad yung isang eroplano kung hindi talaga siya naka 100% throttle or 60 to 70% na throttle niya. Hindi niya malalabanan yung gravity at saka yung aerodynamic kasi nakasalungat yun mas binabangga na yung hangin na yun kasi hindi makakalipad kung hindi niya babanggain yung hangin at saka yung gravity. So talagang kailangan na sa personal natin na
consistent tayo sa hindi lang sa ginagawa natin kundi yung yung pag-learn natin kasi minsan madali lang yung mag-take action agad pero kung wala tayong sapat na kaalaman baliwala rin yung action natin, no? Yes. Kasi parang natandaan ko lang yung isang story ng lagger A at saka yung lagger B. Tapos siguro kung narinig nyo na, magandang story yan. Yung si lagger A, nakaputol ng 20 na punong kahoy. Yung si lagger B naman is 20 na kahoy lang yung naputol sa isang buong araw. So, nagtaka yung manager, bakit itong si lagger A, 20 na kahoy yung naputol. Itong naman si lagger B, 10 lang yung naputol. So, nagtaka na at yun na, parang dudang-duda na yung manager. So, nilagyan ng kamera, yung CCTV camera yung pinagputulan ng kahoy ng lagger A at saka lagger B. So, yun na, nakita sa manager itong si lagger A, parang umuupo pa pagdating ng alas 8 doon sa Itong si lagger B, diretso na pumuputol. Pero bakit naman 10 kahoy lang yung naputol ni lagger A? So, parang sino-zoom in na ni lagger A yung camera. Ano ginagawa nitong lagger A? Bakit lang umupo tapos alas 8 pagdating doon sa area nakaupo lang. Tapos itong si lagger B naman 10 lang pero hataw agad. So pag sino-zoom in na niya yung camera, nakita niya na pag upo pala ni lagger A, ang ginawa niya hinahasa na yung yung chainsaw niya, no? Parang yung anong tawag nung hinahasa yung baid, Sharp. no? Nagsha-sharp. O Sharpen na sharpening, saw. nagsha-sharpen sa kanyang saw niya, yung chainsaw niya. Itong si lagger B, ginagawa is diretso, nagputol agad. So, pagdating ng hapon, nakita na mas maraming naputol si lagger A kasi palagi niya yung hinahasa yung chainsaw niya. So, Yes. talagang bumabalik sa isipan ko na totoo, no, na minsan sa atin, hataw na hataw tayo, pero kulang tayo sa kaalaman sa do natin sa business na ito kasi hindi lang kasi hataw na hataw dito, may mga strategiya yan kung paano natin gawin, paano natin i-close yung client natin, yung prospect natin, or kahit yung prospecting, may mga din, do's and don'ts yan na Yes. kailangan natin matutunan na kailangan na opening mo sa prospect mo or paghanap ng prospect mo, kailangan magsusorting ka din kasi minsan hindi mo na-sort yung tao, ano yung need niya, tapos hindi mo na kukuha yung need ng tao, tsaka yung pag-approach mo sa kanila hindi fit in sa yung need ng tao. So parang kailangan talaga natin na matutunan yon, no? So maraming salamat po, Mentor Vino, na itong pagkakataon na makapag-learn din, no? Kasi hindi ko tinitingnan na naabot ko yung rank ko sa Diamond, baliwala yun, no? Kung hindi naman tayo babalik mag-learn, no? Kasi yung rank lang po yan. Ang kailangan natin dito yung humility na we are tayo, magpakumbaba tayo kung anong dapat natin gawin or ano pa yung hindi natin nagawa or
ano yung mga na-miss natin sa buhay natin ba na kailangan natin balikan, no? Balikan natin yung deepest why natin, bakit ginagawa natin itong negosyo nito. Sa simula pa lang, no? Minsan nakalimutan na natin yon, yung kung ano yung reason bakit ginawa natin yung negosyo na ito. So, para bang bumabalik, unti-unting bumabalik din sa ano ko, no? Pasensya na po, no? Pinaka-importante lang kasi sa akin yun na kailangan kong i-relearn din ko po, no? Personally, hindi ko po ikakahiya na sabihin yan kasi po may mga pagkakataon talaga sa buhay, no? Personally na nawala ako sa ano ba, sa momentum at bumabagsak dahil po din sa ano, sa personal, hindi ko po puwedeng maisisi sa ibang tao o kanino man, ah, kundi sarili po kasi yan, ano natin yan, kapabayaan din po sa negosyo natin, 'no. So, no one is dapat na mag-think na yung who's to blame or who's to blame kasi po ang importante niyan is, alam mo, 'no, sarili mo na nagkakamali ka at dapat ano, yung maitama yung pagkakamali para tuloy-tuloy yung pag-ano mo, pag-angat mo, 'no. So yun lang po mentor, 'no. Salamat po sa pagkakataon 'to, napakagandang pagkakataon na matutunan ulit at ma-remember yung kailangan na Okay. yun po. Thank you. Thank you so much, Coach Ray, no? Grabe, no? So, sana nag-learn tayo doon. So, thank you sa iyo, Coach. I'm so happy that I see you around here at sana hindi ito yung huli, no? So, kumbaga tuloy-tuloy, magtulungan po tayo kasi sa ginagawa natin ngayon at kung talagang i-obey natin to, I know great things are going to happen. So, I know time check, it's already 11 o'clock. So, last na lang po natatawagin ko, syempre yung aking kasama sa bootcamp. I gonna call in Coach Nikki at sa mga, Coach Jerome, you wanna say something, Coach Jerome? Can I call you in before I call in Coach Nikki? Quick na lang po. Please, Coach Jerome, ano yung takeaway mo for tonight? Coach Ray, thank you so much. Keep fighting, keep soaring. Kaya natin yan. So, Coach Jerome, quickly lang po, anything you wanna share for tonight? Maiksi lang po. Grabe po ang present nyo sa amin. Actually, napagod ako eh. Parang ang dami kong kulang. Kaya pala ganun, ang dami kong dapat pag-aralan pa, ang dami kong dapat i-deliver pa. Now, what I'm going to do actually is going to take up this matter to my upline. We are going to review each and every slides that you have presented. And also we para magkaroon kami ng strategies kung paano, and we are going to measure it, what we have been accomplished and what else we are going to do. Yes. I will provide you, may mga downlines ko, I will provide you with the slides, with everything. Narinig ko yun. Don't worry, Coach Jerome, we will talk about it. Reviewin natin. Sige, So, yun lang. Yes, you just you send your email address to Coach Nikki. Coach Nikki, provide natin to sa kanila, no? Gamitin niyo po itong weapon. Use it in duplicating to your team. Hindi ko po yan ipagdadamot. You want to have a training with your team. Meron kang na-close na leader. Kailangan turuan niya sa kanila yung transformation because what we are doing right now is very holistic. It's very holistic. The Bido Hub formula. And then, kasi yung susunod, which is 16X, magiging useless yon pag hindi talaga kayo ready. Okay? Pag hindi ready yung utak, hindi ready yung puso, hindi ready yung action, hindi ready lahat, no? Masasabotage lang natin yung napakagandang success na nag-aantay sa atin dito sa Live Good. So you please send your email address to Coach Nikki. Coach Nikki, let's give them out to them in LGSEI alone. Ayan po. So, grabe, no? Palakpakan po natin ang bawat isa at lahat ng mga nandito sa Zoom, no? At saka sa mga kikinig sa atin dyan sa live.
Hindi nyo ininda yung pagod. Ako gutom na, masakit na ulo ko. Okay? Pero sabi ko sa inyo, nag-all out ako, and thank you for those who are still tuning in. Yung mga hindi ko po natawag, ay rest assured, tatawagin ko po kayo sa Sabado. I gonna give you your assignment, Coach Chris, no? For the number 3 assignment, Coach Jesse, I gonna be calling you. At kung sino pa po, no, i-align ko po yung ating po mga sharer. Kahit 3 lamang po muna. And don't you worry, kasi because I gonna allow you, all of you to speak here, dahil marami pa po tayong mga upcoming trainings na importante po na basagin po natin yun. Okay? Because learning is really a process. So, to finally end, thank you so much sa inyo pong lahat. Siyempre, tawagin ko po si Coach Nikki, ang aking kaback-to-back sa aming pong bootcamp. At hold on lang kayo guys, no? Marami po tayong pag-uusapan. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang po tayo. We are just warming up. Woohoo! Okay, so Coach Nikki, take it away. So ayan, no, thank you so much po. Thank you so much, Mentor V. Habang nakikinig po ako dito sa ating lahat dito, nabibless talaga ako, Mentor V. Kasi at first, tayo lang dalawa kasi nagkakwentuhan about this. Tayo lang yung nagbabatuhan ng sharing, tayo lang dalawa yung nagbabatuhan ng learnings ba. And then ngayon, nabibless talaga ako. Tarang, thank you Lord, kasi lumalawak na. Kumbaga, yung ano talagang yung pag-anasa ng puso natin nung sa bootcamp pa lang na we want to share these learnings to everyone sa team natin. Ngayon nakikita na po natin na na-reach out na po natin yung mga teams natin na yun yung pag-anasa ng puso natin, ginrant yun ng Lord. And here we are. And I know this is just the beginning. And eventually, mas lalago po tayo. Itong mga taong nandito, meron din po tayong ma-reach out. Diba? Kumbaga, nasaan din po natin sa puso natin na itong ginagawa natin, it's not just for ourselves. Yes. But magkaroon tayo ng goal sa puso natin kung ano yung nararanasan natin right now. Mag-reach out. May term doon, Mentor V, na kumbaga, may term doon na pag nangyari sa'yo, gawin mo rin sa iba. Parang gawin mo yung magandang. Yun yung tinatawag na pay it forward. Yun. Pay it forward po. Yes, sabi ko, nasain Type po nyo nga natin sa chat box, Coach Nikki, sandali lang ha, ma-hold lang kita. Can you please type on the chat box, type nyo po yung word na pay it forward. Na, okay, tuloy, Coach Nikki. So yun po, nagkaroon lang kami talaga po nung first namin ni Mentor V, nagkaroon lang kami ng pag-anasa na to pay it forward, to share it to everyone. Kung ano yung naranasan namin, ano yung na-experience namin. And ngayon, sobrang nabe-bless talaga ako. Thank you, Lord. Alam niyo po ba, kahit ganito kami ni Mentor V, may learnings na, nabe-bless at nag-learn din kami sa mga experiences po ng bawat isa. At napapalakas din po talaga. Ako po personally, napapalakas din po ko talaga sa, nakikita ko kayong lahat, tayong lahat, na we're here, we're plugging in. And I know, eventually, parating tayo sa success na yung ginagol nating lahat. Kasi nakikita ko yung natin, yung pagpupursige, yung decision making natin. Lahat tayo nagdesisyon. Lahat na nandito, we made a choice na mag-step up para ma-achieve kung ano man yung mga goals natin in life. So yun, Mentor V, alam ko na hindi ko na kailangang i-elaborate yung action kasi nakita na natin, na napakinggan na po natin. So ang gusto lang i-share, how blessed I am right now, seeing everyone here tonight. At every Zoom natin, nabe-bless ako. Kasi yung mga familiar faces is nandito sa team namin, nabe-bless talaga ako. Like, thank you Lord. Yun lang po talaga yung gusto kong sabihin. Salamat sa Lord kasi andito tayong lahat. Hindi po to yung nag-coincidence lang, kundi niloob ng Lord na nandito kayo kasi yung nag-decide kayo at alam ko tuloy-tuloy lang ang mga coaches. Kahit anong pagdaanan ngayon, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo to reach that diamond. Yun lang po. Thank you so much. Thank you everyone. Wow. So, grabe, no? Grabe. So, hindi po to mangyayari yung mga ganito po. Thank you, Coach Nix, no? I've seen a lot, Coach Nikki, growing up. Yung bootcamp na inatinan po namin, talagang it really happened. Kung kayo po ay naka-follow through after ng bootcamp naming podcast, kung hindi nyo pa yun napanood, balikan nyo po yun. Kasi doon talaga, Coach Nikki just says, apply lang ako. Ganito lang ako. Dito lang ako sa gilid. Parang, I'll just do my thing. Okay? I'll just do the graphics. Alam mo yun, Jude, gagawin lang niya yung mga digital jobs, yung kanya mga digital task.
Pero seeing her now, 'di ba, na grabe, no? So, para sa akin, sobrang achievement 'yon. And tama po yung sinabi ni Coach Nikki na gawin po natin yung Pay It Forward plan. Hindi ko kaya kayong i-reach lahat. I cannot reach you all. Minsan pag kung sino yung nakikita ko nandyan, responsive, doon ako nagto-talk. Like for example, nakita ko si Coach Josh. Konting quick talk lang, di ba? Kakausapin ko yan. In as much as I wanted to reach all of you, I cannot reach because I'm too busy. Okay? Dami ko pong gawain. Di po nagagkasya. Alam ni Nikki yun. Kung gaano ako ka-busy. Talagang lampas ulo ko po. Ngayon, this is what I gonna ask you, no? Na itong kung na-feel mo na na-blessed ka at you learned a lot, just imagine how many people that you really care sa organization mo, na gusto mo, na na-learn mo, mailipat mo sa kanila. So your task is, hindi lang mag-stop sa'yo yung learning na to. So be authentic. Balikan niyo po yung training ko. One invite could change your future. It's a 20-minute video. Okay? That's why gusto kong gumawa po ng Diamond Elites. Kasi ito yung mga specific lang na kailangan nyo talagang i-go through. Kasi ako po, gusto ko munang maibigay ito lahat na para ready na tayo. So, do your task, mga leaders. Kung na-feel ka, na-blessed ka ba, pasa mo yan to someone you care. Kasi tayo dito, nagle-leverage tayo. You leverage the platform, maximize po natin ito. Kung dati, ilan tayo, no? Nung last natin, mas marami po tayo kaysa sa ngayon. Dapat nagmo-multiply po tayo. Kasi if each and every one of you are doing your task sincerely, na you're gonna bring one or two of your leaders, dadalhin ko talaga dito whatever it takes, no? It will make a difference. Kasi isipin mo, no? Congratulations sa pinakamaraming team dito, no? Inspire the World, Coach Lilia and the rest of the team. So I expect you, Coach Silvana, you're gonna be bringing more. I expect Coach Kuya Oka, you're gonna be bringing more. I expect Coach Silvana, Coach Ray Taba, you're gonna be bringing more. I expect you, Dolores Mendoza, to be bringing more. And so all the team na nandito, tayong mga nandito na nag-attend ngayon, at sa mga makikinig pa sa atin dyan sa live. Okay? If you think na na-bless kayo sa day 2 natin, day 2 ng ating pong journey. Ang dami, di ba? Busog tayo, right? Busog tayo. Busog ba tayo sa learning kahit gutom na tayo? Busog ba? Busog? Can you please nod your head? Can you put thumbs up? Busog ba? Busog? So, how much more, no? Kung itutuloy-tuloy natin to. Yung day 3 natin is kaabang-abang. Kasi ang day 3 is something na hindi ka na magbabackslide. Hindi ka na babalik sa dating ikaw. Yung natutunan mo ngayon, kung ikaw ay nakaarangkada at nakalipad ka ng 60% to 70% throttle with focus and laser focus, you are making yourself to be a pilot of your vehicle, which is Live Good. Diba? Pilot ka, lilipad ka talaga, susor ka, lilipad ka, and one day, isang araw, you're gonna be a champion. You're gonna be an eagle. Kung ano man yung tingin mo sa sarili mo, claim it at mangyayari talaga yon. So, our day 3 is very inspiring. So, sa ating pong mga sharer, please prepare, no? Go through, advance po kayo na mag-aral sa inyo pong assignment for day 3. Okay? Dahil I gonna ask you to do your sharing at least maximum of 10 minutes. At ito pong ating pong live, no? Please share this to your team. And do your assignment, yung ating pong mga tools na pinag-usapan ngayon. Tama po si Coach Jerome. Mag-uusap sila ng apply niya. Alam mo, mag-thorough evaluation. That is the proper response. Hindi po yung nakinig lang po tayo ngayon and tulog. No. This is a continuous process. Kaya nga po, meron po akong pinost na yung self-declaration.
Ipopost ko po sa LGSEI. Ginawa ko po kasi siyang reels. Gagawin ko po siyang post lang. Please copy it. Pwede nyo pong i-copy yung self-declaration na yun na ginawa ni Coach Nix. Lagay nyo po siya sa cellphone mo as cover photos or theme photo, whatever it is, no? Basahin niyo po yan early in the morning. Or maybe you can just print it out, lagay mo sa gilid ng kama mo, basahin mo yung self-declaration mo. Gumawa ka ng sarili mong self-declaration or maybe you want to enhance it, 'di ba? Do it para first thing in the morning, alam mo na kung ano yung gagawin mo. So apply po natin lahat ng ating po mga learnings. Grabe. Sinasabi ko po sa inyo, nag-uumpisa pa lang po tayo. Kami ni Coach Nikki, hindi pa po kami nagbuklat ng notes namin. I have a training that I paid 24,000. May assignment kami, hindi pa po namin na-dive in. We will be attending sa isang content creation. How many thousands of pesos po yun? Grabe, ang dami po namin ini-invest for ourselves because don't you know guys, no, I want to add on this, no. Tama sinabi ni Coach Ray Tabay, sharpen the saw. Alam nyo ba si Coach Fibolim, estudyante ni Jay Gregorio? Si Jay Gregorio, nakikita nyo, may isa po siyang trainings na nag-enroll po ako. But mind you, mas mayaman na si Fibolim kesa kay Jay Gregorio. What happened? Si Fibolim, walang paltos, no? Talagang tuloy-tuloy talaga siyang nag-sharpen ng saw. Inaral niya talaga ito. Inaral niya, ginalingan niya, at ganon din po tayo. Kaya, yung mga nandito sa Zoom, no? Okay? You are designed to soar. Because LGSEI, you are really designed to soar. So, continue on what you are going. Continue on what you are doing. Continue on learning. Be hungry for learning. Possess the constant and never-ending improvement. So with that guys, no, maraming salamat po sa ating po lahat.